sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hala. May tatlong senador ng irerekomendang kakasuhan. Oras sa Bishop Widen Anito King. Alas 8:14. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Nako. Magagalit sa atin dito si Senator Ping at Senate President Tito Sen, ha? Ayan. Kasi yung ating bubiti na senador, sabi niya, Lakay, sabi niya, bago ako pumirma rito, eto yung ano, ha? Hindi pa final, ha? Ayan, kaya ako pipirma pa lang, ha? Ayan, kaya lang, eto na po, mahabigan, meron ng mga, ano, ha? Inirekomendang kasuhan. Ayan, sabi rito recommendation for the filing of criminal cases. Ayan, subjects of recommendation for criminal cases to be charged. Eto na po, mahabigan ni baka di na magpa-interview si Senator Ping nito. Ikaw naman, Lakay, pre-empt mo kami. Yung bubit natin ngayon, Senador, sabi to, huwag mong sasabihin din sa akin, ha? Ayan, huwag mo sabihin akong bubit mo rito, mapapagalihan tayo ni Ping. Ayan, anyway po, mabigyan sa bagay, kalat na rin yata ito, ha? Ayan po, recommendation pa lang mo ito, sabi rito, crimes and offenses recommended to be charged. Ayan, number 1, malversation of public funds. Number 2, direct bribery. Number 3, plunder. Wow. Ito, 5 charges ito mahabigan. Sino sila? Sasabihin na ba natin? Sa bagay, nauna na po si former Senator Bong Revilla, di ba? Nasa Oblo na siya. Ayan, meron pang binabanggit na na tatlong senador. Ayan, sa bagay na rin 'to, ha? Lumutang na rin ito, pero di natin malaman kung yung final na report masasaba nga ba sa irerekomendang kasuhan. Ayan, saan ba ipapala yung kaso sa ombudsman? Ombudsman Boying. Ayan, baka mamaya may update siya sa Sabado ulit sa executive session. Ayan, number 1, ang inirerekomenda po rito mabigyan yung nagtatago dun sa Portugal. Ayan, dating congressman Saldico na hindi na rin makipag-usap. Ayan, wala daw di rin magsosoli ng pera. Ayan, number 2, ayan, andyan na si former Senator Bong. Ayan, Diyos ko, ito yung kumpare. Ayan, si Senator Jinggoy. Ayan, ayaw ni brother brother Eddie Villanueva. Ayan, abay nababanggit din po rito si Senator Joel. Ayan,
At naku, ito pang isa ha. Ayaw ito ni Heart Evangelista. Ayan, Senator Cheese. Ayan. Yun yung dating congresswoman ng Caloocan. Ayan, Mary Mitch Kahayon Uy. Ayan. Meron pa mga binabanggit. Asan ba yung isang report pa rito? Ayan. Naku to. Teka muna, ubusin ba natin to? Baka wala na i-report Senator Ping. Sabi niya, baka di na magpa-interview sa atin yung mama. Ha? Ayan. Eager beaver kasi yung bubit natin sa Senado eh. Ayan, naku. Andiyan pa naman si ano ngayon. Ay, good morning. Illustrious potentate. Ayan, andiyan pa naman si Secretary of the Senate ngayon, ha? Secretary Dong Mendoza. Ayan, may naku yung dono, sino ba itong si Ngu? Ayan, Menard Ngu. Ayan, merong Carlin Yap pa. Merong, teka bro, ba't balibaliktad dito? Ayan, merong Patron. Aba, sino si Patron? Ha? Ayan, meron pang Loren. Loren Cruz. Hindi si Senator Loren Legarda, ha? At itinatanggi pong, itinatanggi nga siya po ay nag-aambisyon na maging Senate President. Ayan, at meron pang John Paul Enringo. Hindi pala. John Paul Enringo Estrada. Daming bayan. Mahabigan ni abangan na lang natin yan. Ayan, hindi pa final yan. Di siyempre, ito report lang na ating bubit na senador yan. Na bago pumirma, baka dyan, baka makakuha yung picture, yung pirma ko. Ha? Ayan. So mahabigan, marami tayong issue ngayong araw ng Miyerkules. Daming bayan. Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Dayo Mahalma at good morning Mr. President. Abay, kumusta po ang kumusta ni Salon at Apo? Ha? Napigsakan. Ayan. Agsida kamot ngamin apo iti kwa iti natnateng. Ayan, pinakbet. Ayan, utong kabatitik kan saluyot. Ayan. Mukhang yan ang kulang mo Mr. President, ha? At si Presidential San naman. Aba, si Apo Diputado Sandro Marcos, ayan, abay may panukala siya na ang mga mambabatas, kasama ang mga senador dito, Apo Diputado Sandro, ha? No work, no pay daw, ayan. At pwede ba idagdag mo na rin amendment, Apo Diputado Sandro, ha? Lagyan mo na rin na yung no work, no pay, baka pwede rin yung mga mambabatas natin. Pwede kaya yun, senador at congressman, pwede ba gawin din ang sweldo minimum wage? para malaman din po nila mahabigan na ang buhay-buhay ng mga empleyado, mga manggagawang sumusweldo lamang ng 500 pesos a day. Ayan, di ba? At nang sa ganun po ito para maging gabay sa kanila. Ayan, para magawa sila ng mga makabuluhang panukalang batas na may kaugnayan sa kabuhayan para pagka naranasan nilang ganun, ay ganito pala ang buhay ng isang empleyadong minimum wage lang ang sweldo. Ayan. So at least may gabay sila kung paano sila gumawa ng batas para sa ating mga kababayan. Di po ba? Ayan. At siguro pag ganun, makatipid pa tayo Mr. President, ha? Finance Secretary Frederick Robinson's Go. Ayan. Ngayong ang laki-laki na ng utang ng Pilipinas. Diyos ko pong mahabagin, ha? 17.71 trillion pesos. Wow. Foreign and domestic debt na yan, ha? Itong presidente nating Ilocano, hindi yata marunong magtipid Ayan. Dapat Mr. Pairali mong ikaw ay isang Ilocano. Ayan, dapat may mga austerity measures na tayo, ha? Ayan, yung mga cabinet secretary mo huwag pasasakay ng Land Cruiser na bulletproof pa. Ayan, at hindi lang iisa, ha? Merong dalawa, ayan, tatlo, ha? At puro kulay black pa. Ay, good morning sa mga taga
Anong department nga ba yung nasa Santa Cruz, Manila? Ay, nako. Yung favorite ni Mayor General Mr. Benji Magalong. Ayan, yan po ang abangan natin mga issue, mabet. Marami tayong issue ngayon, ha? Grabe, kahindik-hindik. Nako, sino man itong nanay na pambira man to, ha? Yung anak po, maibigan, Diyos ko, ibinenta ng, naibenta ba yun? Ayan, sino kayong bumili, ha? 27,000 para daw may puhunan sa pagtatang negosyong kwek-kwek dyan sa Bulacan. Hambira naman. Sana lumapit na lang dito sa DCRS Operation 2, no? Kay Governor Daniel Fernando. Ayan, baka hindi lang kwek-kwek ang negosyo ng kwek-kwek ang ibibigay sa kanya. Daming bayan. Pero ito isang mainit na issue. Anak ko. Mga ateng, yan, mga kuya ng mga marites dyan, ha? Abay si beauty queen na Samantha Panlilio, ha? Totoo ba yun? Hindi na raw lumalabas ng kondo, ha? Matapos lumabas yung anong sinasabing threesome? Ayan. Kayo talaga ito mga showbiz reporters natin, ha? Itong si Gorgie tsaka si Morley, ha? At si Rian Ramos naman na itinatanggi na ni dating Congressman Sam Versosa na siyota niya. Ayan, matagal na rin silang split. Ayan, si Michelle D. Ayan, tanong natin kay kay Ma'am Melanie Marquez. Ayan, pero ang sabi, meron daw nadadawit na big fish. Ayan, Boy Evangelista, pare ko, bossing, ha? Sino bang big fish na nadadawit dito na nanggulpi dito sa driver na si Totoy? Daming bayan. Samantala mga kaibigan, impeachment. Sige mamaya, kay manang Milky Riguran, mukhang ibabasura na yung impeachment kay Presidente Bonget, ha? Kasi wala daw substansya. Ayan, walang sustansya. Ayan, newspaper clippings lang yata. Daming bayan. Pero sa ating mga kababayan taga Antipolo, lalo na sa 2nd District, next month na pala ang eleksyon. Chairman George Garcia, sir, ha? Ayan, sino ba ang mga kandidato diyan na papalit sa distrito ni the late Apo Congressman General Romeo Acop? Ayan, ang filing ng Certificate of Candidacy ay February 5 and 6. Anong petsa na tayo ngayon? 4 pa lang, ha? Ayan, bukas magsisimula, ha? Ayan, at ang campaign period ay February 12 hanggang March 12, ha? Ilang days yan? 30 days, ha? At ito po ay ang special election na gagawin sa March 14. Ayan, kaya mga nasa barangay Inuman, ayan, barangay San Josep, ayan, barangay Irusin, ayan, mag-ready na kayo, ha? At para makilate sa inyong mga kandidato dyan, mukhang dalawa lang, one-on-one yata ang maglalaban dito, ha? Ang anak ni dating the late Congressman Romeo Acop, si Doc Bong Acop ba yun? Ano ang first name? At ang isa po mahabigyan ni mula sa pamilya ng mga kilala mga politiko sa Rizal, mga sumulong. Ayan, nasa ating linya po mahabigyan ang Philip Acop. Ayan, Dr. Philip Acop. Ayan, doktor, ha? At ang makalaban niya ay konsehal. Ayan, konsehal ng Antipolo City. At sila ang maglalaban sa pagka-kongresista. Siya po ay ito ba ay ano pala to? Apo ni dating Senador Komong Sumulong at pamangkin ba ni sino nga ba yun? Anyway, alamin natin sa kanya. Councilor LJ, ayun, Lorenzo Komong Sumulong. Ayan, tama ba? Nasa ating linya po mabigang si Konsehal Lorenzo Juan LJ Sumulong ng Antipolo. Councilor Sumulong, sir, magandang umaga po sa inyo, Konsehal. Magandang umaga po, Sir Deon, Mamiling.
At magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig dyan sa DZRH sa programang Damdaming Bayan. Magandang umaga po. Ayan, Konsehal, kayo nga po ba ay apo ni dating Senador Comong o Congressman Comong? Paki-explain po at kayo ba ay anak o apo? Ano po ako, Sir Deo? Apo po ako ni dating Senador Lorenzo Sumulong. Enchong po yung kanyang palayaw at saka yung kanyang ama ay si dating senador din na si Senador Juan Sumulong. Doon po nanggaling ang aking pangalan. Ayun, dahil medyo bata-bata kayo, LJ na lang. Opo. Ayan, LJ Sumulong. Okay, Konsehal LJ Sumulong, ayan, bakit nais yung maging kongresista, kinatawan dito sa nabakante dahil nga sa pagpanaw ni Congressman Romeo Acop, Konsehal? Maraming salamat sa tanong na yan, Sir Deo, no? Yung pagpapanaw po ng ating dating Congressman Romeo Acop nag-create ng vacancy sa House of Representatives sa Kongreso at nakakahinayang naman po para sa mga residente ng 2nd District ng Antipolo na sa panahon ito sa Kongresong ito ngayon ay walang magiging boses, walang magiging representation ng aming distrito sa Kongreso. Kaya po dito sa importanteng panahon ngayon kung saan madaming revelation sa ating gobyerno, ay kailangan po na mayroon tayong taga 2nd District na maging kabahagi ng pagbabago na hinahangad natin lahat. Ayan, at kayo po ay nasa konseho na ng sangguniang panlunsod ng Antipolo. Ano po ang inyong plataforma? Ano po ang isusulong nyo kung kayo po ay maging maswerte na maging mambabata sa kinatawan ng 2nd District, Apo Konsehal Sumulong? Today, ang mga paunahing mga concerns dito sa aming distrito, yung healthcare dito sa amin. Kaya para sa amin, napakahalaga po na magkaroon naman po tayo ng DOH-run hospital, isang hospital na nationally funded dito sa Antipolo para i-complement yung 4 na hospital na namin dito run by the local government. Kaysa na pumunta pa sa labor or sa PGH or sa Perino, yung aming mga constituents dito, mas maganda po na magkaroon na kami ng sarili namin dito sa Antipolo. Hindi lang po para sa aming mga residente sa Antipolo, kundi rin po sa lahat ng mga residente ng aming probinsya. May nakita akong may nadadaanan kami sa National Highway pagkalampas ng Kogyo pa yata ito. Yung Antipolo Hospital, ayan, kulang pa ba yun, Konsehal LJ, sir? Maliit ba yun? Opo, sir, kasi yung 4 po namin ng hospital ay hindi po tertiary hospital. Kaya po may limitations din kami, syempre because of the budget ng aming local government unit, yung aming pamahalaan lungsod, hindi po kaya pa yung mga mas komplikadong kaso na kinakailangan ng mga tao. Bukod po dyan sa healthcare, isa rin po sa mga concerns namin dito is yung pension ng aming mga senior citizens dito. So, gusto po natin na maging kabahagi ng susulong na magkaroon na po tayo ng universal pension para sa ating mga senior citizens at magkaroon po ng karagdagan ng mga benepisyo para sa kanila tulad ng mga libreng maintenance medication, vitamins, and supplements. Ganun din po para sa mga marginalized sector namin sa PWD. Gusto rin po namin na magkaroon ng national na comprehensive disability care plan sa lahat po ng mga disability. Whether it's physical, whether it's neurodevelopmental, tulad ng autism, ADHD, Down syndrome, cerebral palsy, cancer, all of those, kailangan po may comprehensive na care plan ng ating national government. So yan po yung mga inyong binabalak na gawin kung kayo po ay palaring maging kinatawan ng 2nd District, Konsehal. Opo, Sir Deo. Ayan, okay. Maraming salamat, Konsehal. At ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan sa 2nd District ng Antipolo at malapit na ang eleksyon, March 14?
March 12. Thank you, Sir Deo. Tama, March Sa ating 14 mga- pala. Yes, March 14. Sa ating mga listeners sa DZRH, lalong-lalo na po sa mga taga pangalawang distrito ng lungsod ng Antipolo, itong parating po na March 14 election ay napaka-importante po para sa atin lahat. At sana po, huwag natin palampasin yung pagkakataon na ito para magkaroon tayo ng representation sa Kongreso. Alam ko na po sa inyong puso na meron na tayong mga kanya-kanyang napipili at inaalay ko po ang aking sarili para po maglingkod muli para sa inyo sa level naman po ng congressman. Since nasubukan nyo na rin naman po yung aking serbisyo bilang isang konsehal ng ating lungsod. Konsehal LJ Sumulong, sir. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you and good luck. Thank you, Sir Deo. Good morning and have a good week. God bless po. Daming Bayan. Antipolo Councilor LJ Sumulong, ayan, tumatakbong congressman sa 2nd District ng Antipolo City. At mamaya, tawagan mo nga rin Malu si Dr. Philip Acop, ayan, ang anak ni delayed Congressman Romy Acop, para malaman din natin kung ano ang kanilang plataforma naman. Ayan, binabala kung sakaling palaring kinatawan, kongresista, kinatawan ng 2nd District ng Antipolo. Abay, sabi nitong si Councilor LJ, ayan, health ang kanyang priority, healthcare, ayan, at pensyon, ayan, pensyon sa mga senior citizens at libreng gamot at suporta sa mga PWDs. Daming Bayan. Ano naman kay Dr. Philip Acop? Siguro health din kasi doktor siya Alam ko pati nanay niya doktora din Daming Bayan. Babalikan natin mahabialang pang mga issues. Kayo talaga ayan, gusto yung malaman. Latest talaga dun sa tatlo Samantha, ayan, Michelle and Rian Ramos. Daming Bayan. Marami tayong mga issue dyan, mga kuyang, mga ateng. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Abay, kumusta ang Presidente Bongit ngayon na Miss Let? Siya ba ay dyan muna sa palasyo? Ayan. Abay, may out of town na siya. Ayan. At kumusta ang kanyang health? Ayan, medyo lumulusog na ba ang presidente? Ayan. Naka-recover na. Standby, Let mula sa Malacanang. Standby, Raymond Dadpas. Naku, magtatampo sa atin ito Noble Dong Mendoza. Baka magtampo na itong si Senator Ping at Senator Tito Sen. Ayan. Ano kasi Bieber eager yung ating bubit na taga-Senado. Anyway, hindi pa na final yun. Hintayin natin yung final report kasi naipakita sa atin yung ating bubit di pa nakapirma Standby Raymond at Paz. Standby man ng Milky Rigunan. Nako, ang saya-saya dyan sa Kamara de Representantes ngayon. Ayan. Palagay ko marami ang mga naka-Amerikana dyan. Daming Bayan. Oy, good morning sa mga gods of Padre Faura. Good morning Chief Justice Alex Jesmundo at FCJ Rodil Salameda. Ayan. Ay, Apo Kabsat. Ayan, Justice Samga Erlan. Ayan, oras ganap ng alas 8:37. Ang oras na yan ay hati. Sa Sister L. It's 8:44. Ba? Good morning, Lakay. Good morning. Bakit nagluluto tong aking headset? Hindi mo Ayan. ako marinig? Ayan, narinig na kita. Ayan. Good morning, Lakay, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong Wednesday na po agad, February 4. Aha. At Diyos marhay na aga sa Indugabos. Bakit naka-yellow ribbon ka ngayon? Oh, Lakay, tingnan mo pati Lakay yung earrings ko. Oh. Very mustard color. Aba. Mustard, Lakay. I'm coming home, I've done Bastard ba my yan? time. Ayan. Hindi ko rin alam. Dati ba down under Ayan, yellow din. Wait lang.
Pink yata. If you received my Uy. letter telling you Sandali lamang. Alam mo, ay, madami tayong commercial kaya Eto sabi na na lakay, sabi na ating bastonera dito Malu Cabral ang pangalan eh. Simulan nila gumulong dito eh. Bilis-bilisan daw natin, ha? Ayan. Kasalanan pa natin eh. Number 1 na naman. Bira naman. Madadagdagan na naman tayo ng mga sponsors. Ayan. Good problem yan. Ayan. Pagkatapos if I don't see a ribbon mag-alala tayo, nag-usap na kami ni ang ating Vice President for Finance. Ayan. Note Professor Robert Pua is the name. Anong sabi mo? Sabi niya, lakay, chill-chill ka lang. Ayan. Magkakape tayo. Sabi niya. Ganun ba? Magkakape Tagal pala naman. kayo. Sa mo papakapihin. Sabi niya, pigastos tayo. Ha? Ano yun? see what Pegasus. Quezon City. I'm really Sandali lamang, ito na report mula kay Let Narciso. Ayan, latest mula sa Malacanang. simple yet Abay, good morning Mr. President. Pwede bang urgent bill kay Sandro? Kaya lang dapat kuan ha? Ang urgent yung mas yung ang forthwith yung Yung mga yung may kinalaman sa Chan ni Vicente Chan. Ayan. Vicente Chan, apo diputado ang kailangan natin, ha? Vicente Chan, ayan, gutom ng sikmura. Pero ang Malacanang dumistansya sa kapahirapang pagkuha ng ombudsman ng kopya ng SALN ng mga kontratistang kongresista, ha? O nga bakit na ganon ha? Ayan ayan sabi nababanggit tuloy si Justice Sam Martinez, kumusta ka na apo? Ayan pa-chill-chill na lang kayo ni Romy Gonzales yan sa Baguio, ha? Pakape-kape na lang kayo, di kayo nag-iimbita, ha? Magkakape-kape, malamig pa naman dyan. Saan daw kasi ni Justice Sam Martinez sinigpitan ang paglalabas ng SALN ha? Samantalang dati-dati ang bilis kong kumuha ng SALN ha? Pati nga di ba kita mo naalala ko yung nung panahon ng dating Pangulong Pinoy kumpleto ng mga cabinet secretary, kaya alam ko yung pati yung 45 ni dating Justice Secretary Laila de Lima. Yung sabi mong nakita ko yung SALN pati kalibre 45 baril niya kasama dun sa SALN. Bakit ang mga contractor hindi pwede? Pahirapan. Kailangan ba ng Supreme Court ruling yan? Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let, ano ba yung tinatago ninyo? Ayan. Let. Ayaw makialam ng Malacanang kaugnay ng reklamo ng ombudsman na pahirapan ang paghingi ng kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng umano'y mga kontratistang kongresista na nadadawit sa maanumalyang flood control project. Katwiran ni Palace Press Officer Claire Castro, may kani-kanyang patakaran ang bawat departamento ng gobyerno. May umiiral din anyang hiwalay na kapangyarihan o separation of powers ang ehekutibo, lehislatura at judikatura. Ayon kay Castro, kung anuman ang panuntunan ng Kongreso hinggil sa SALN ay iginagalang ng Pangulo. Iniiwasan kasi anya ng Presidente na magkaroon ng tinatawag na executive overreach o paglagpas ng kapangyarihan ng ehekutibo sa ibang sangay ng gobyerno na labas sa itinatakda ng konstitusyon. Kabila nito, nilinaw ng palasyo na gusto ni Pangulong Marcos ng transparency and accountability. Unang umangal si Ombudsman Boying Remulla sa pagtanggian niya ng House Secretary General na magbigay ng kopya ng SALN ng mga kontratistang kongresista dahil kailangan muna umanong idaan sa plenaryo. Lakay? Iba na to si Cheloy Garapil, ano? Pati ba naman yan ang dami dapat pagdebatehan yan ba naman idadaan pa sa plenary? Ang bira naman ha? At saka kung wala naman silang tinatago bakit sila takot ilabas yung kanilang SALN, ha? Ayan. Malakay. Ibig sabihin marami sila itinatago kaya takot sila ilabas. Ayan. Buti pa si Senator De Lima ayan siya, ayan, pati 45 niya, okay, buhay pa kayong kalibre 45 niya ngayon. Baka wala na yun, lakay, kasi noon pa yung tinutukoy mo pumuputok pa kaya ang Senator Congresswoman Laila de Lima, ha?
Ay kong Delima, good morning po. Ayan, kumusta po yung kalibre 45 po ninyo? Ayan. Si Manay Leila. Si Manay, ayan. Pati si si dating BIR Commissioner Kim Henares. Oh. Abay, naka 45 din niya. Ano yung baril Raymond na ginagamit na mamahalin? Yung S24 ba yun? Hindi ako maalam sa baril lakay alam ko, S26 ang alam mo. Uy, S26. Ano yun? Panggatas na sanggol yan. Hindi ko rin alam lakay kasi wala pa akong anak. Mambira. Palibhasa, pareho tayong Bear brand. Ay, sorry. Ayan. Yung ano tawag doon lakay? Yung ng sabaw ng bigas. Ayan. Ay, hugas bigas. Hugas bigas. Ayan. Tapos nalagyan ng asukal o kaya asin. Ayan. Bira, di pa kami tapos. Sige, nagkukusenyas ka na kagad ng commercial pa. Palabasin nga yan. Sige, tapusin mo na nga, Let. Ayan. Nasaan na tayo? Ayan. Okay. Sa SALN ng mga kongresista. Ayan, oo. Sige, iwanan natin yung SALN. Ang importante, gusto malaman ng bayan, lalo na mga DDS, taga-oposisyon. Ayan, lalo na si Kuya Jay Sonsa na nakikinig sa atin. Ay, Kuya Jay, good morning. Kumusta ka na, ha? Siyempre, gusto lang malaman ang health. Ayan, salon at ti Apo Presidente Marcos. Okay naman daw siya lakay. Kahapon nga, di ba, mayroon siyang mga meeting. Ngayong araw, wala pang binabanggit. Wala pang binabanggit ang palasyo. Pero kapag wala kasi siyang aktibidad sa labas, ibig sabihin ay mayroon siyang mga pakikipagpulong sa palasyo. So, Malacanang lang siya. Ayan. Lakay. O nga pala si Presidente. Abang-abang lang kayo. Malapit siyang lumabas. Oo nga, baka kailangan din niyang makaamoy ng pulbura. Ayan. Kasi mahilig din sa target shooting ito eh. Nung governor si Presidente Bonget may mga fan shoot pa sa Ilocos nung araw. Umaano siya lakay. Nandun din siya. Yes, international. Yung mga foreign year pa nun ha. Naalala ko si Manong Willie Adalin ha. Yung pinadala ng radyo. Oo, yung dinala sa Kabaong. Yung avid listener nating yung Mrs. and si Manang Bing Adalin naglagay pa ng transistor radio na tatak Sony daw, hindi daw Radio Wealth. Ayan. Sony. Matibay yung lakay. Ayan, Sony. Pagkatapos kaya alam niya na hinig pa rin sa langit si Manong Willie Adalin. Ito yung range officer kung tawagin. Yung mga nagawa ng safety sa fan shoot, mga target shoot na ganun. Ayan. Sabi nung Mrs. si Manang Bing Adalin, alam ko nakikinig pa sa langit si Willie. Ayan. Kasi matibay yung radyong pinadala ko nilagay ko sa kanyang kabaong at motulite ang baterya. Okay nga rin. Walang dapat mag-practice din siya. Katulad dating Pangulong Pinoy, every Friday yata, Saturday, napaka-religious. Ayan, yan ang kanyang ginagawa naman. Yan ang mga panlabas ng kanyang stress. Ayan, stress reliever. Kaya lang lakay, di ba sabi ni Esrecto, di ba, lakay kapag walang event si Presidente, wala siyang meeting, subsub naman sa paperwork. So, baka wala pa siyang time. Baka pag weekend naman, nagagawa niya yan. Oo naman, mag-jogging dyan sa golf course dyan sa Malacanang. Ayan, palo-palo dyan. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Miss Leta. Good morning. Balik sa inyo na kaya, Sister L. Daming bayan. Maraming salamat, Leta Narciso mula sa Malacanang. Hindi na active yung number ni Kong Romeo Acop Malu. Ayan. Baka tinanggal na lakay yung SIM. Ako ganun. ganyan. Tinanggal ko na yung SIM card, pati social media ng mama ko nung nawala siya. Ganun ba? Babiglang tumawag. Hindi lakay. Kasi parang, naman, wala na yung tao di ba? Ayan. Kasi baka mamaya tinawagan Baka biglang may mag-text sa akin lakay. Huwag mo kaming tanga. Niloloko mo na kami. Ayan. Apo, Kong Romeo Acop. Ayan, good morning po. Ayan, kumusta po kayo kung nasaan man kayo ngayon? Daming
Bayan. Sandali lamang, Raymond Dadpaas, mainit din niya sa Senado ngayon, ha? May mga ayaw umamin ng kudita. At siyempre, ayan, sabi ni Chairman, ayan, Possible Roland Paulino, ay, good morning, Mayor Alan J, ha? It's an exciting day. Ang daming ganap ngayon. Oo nga, lakay. Senado, Kamara, Malacanang, Ombudsman, ayan. Ay, nako, ha? Pati krimen, pati showbiz. Ay, nako, showbiz na lang kaya tayo, Madam Miss Universe, Ito po, ha? si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. But kulang yata, walang number one. Daming. Oras, Sister L. It's 8:55. Bayan. From Russia with love, I fly to you, much wiser since my goodbye to you. The Russians are coming, Sister L. Bakit naman yung from Russia ganun with ba? love Bakit? talaga, lakay? Hindi ba from ano? From Cebu with love. Ay, ang naman Nadlib mo na naman Idol, Senator Rapi Tulfo, ha? Ba't mo pinapahirapan si Secretary Frasco? Ayan. Na ano lakay kahapon Ang term nga ni Lakay Raymond nung nag-report siya nagisa. Nagisa. Ipinagmamalaki pa naman ni Secretary Frasco na the Russians are coming, ha? Baka daw magkaroon ng direct flight from Moscow to Cebu. Ayan, Bohol, Boracay, ayan, mga ganyan, ha? Pero para kay tama naman si Idol, sa lahat ng mga nagpro-promote ng mga tourism, tourist spots, ba't kasama pa yung mukha niya? Dapat kasi Di naman siya lakay. model. Ayan. Dapat grabe ka naman. Nawala ako dun. Ganun ba? Kasi kayo mga netizen, mga kababayan natin, matagal na yung issue lakay, buti nga ngayon na-address talaga. Pasalamat din tayo na pagtunan ng pansin. Kasi lakay, matagal ng issue yan, yung mukha lagi ng Tourism Secretary, yung nakikita mo pag pumunta ka ng airport, pag pumunta ka ng kung saang mga local tourism destinations, mukha talaga niya lakay yung bumubungad. Talaga. Hindi yung mga pangunahing tourist destination sa Pilipinas. Kaya talaga pagbibintang ang tatakbong senador Which is sabi nga ni Senator Raffy wait lang ma'am, hindi ko naman do not put words sa bibig ko, sabi niya. Secretary Frasco, ayan, kunin mong advisor si Senator Dick. Ayan, Dick Gordon. Ayan. Wow, Philippines. Sumikat ang tourism natin ng wow, sexy. Ayan. Hindi. Hindi ba? Philippines. Wow, Philippines. Ikaw talaga. Ito na ang ninong ng bayan. Ano ba ang word of the day ngayon, Sister L? Eto muna lakay, ang ating word of the day ay not off the hook. Ayan. In Tagalog, hindi pa ligtas o hindi pa absuelto. Ayan. Sa Cebuano, dili pa libre sa Tulubagundong. Ayan. Bicolano, ayan, ikaw, Bicol ka. In Bicol lakay, hindi ko lang alam kung saang particular area in Bicol to, pero sa amin sa Albay, hindi pa ligtas. Hindi ka paligtas. Parang tinanggal lang lakay yung H at medyo yung pagbigkas ay naiba. So hindi ka paligtas. Ewan ko kung saan tong dawa pa makaligtas. Hindi ko alam kung saang area din lakay. Basta sa mga Ilocano, dakkel ti parikot mo. Ayan. Lakay yung parikot. Parikot, problema. Ayan. Ano nga bang not off the hook ang tamang lakay, napapansin ko, kailangan mo na yata talagang mag-ano. Kaya kailangan kong mag-uwi ng Ilocos sa Attorney Cornelio Samaniego Discaya III. Kasi ayan. iba lakay kapag may nakakausap ka araw-araw ng salita mo, hindi ka kakalawangin. Ayan, katulad nung presidente natin di marunong mag-Ilocano. Ayan. Na natuto na ngayon. Ayan. Ayan. Dati noon, inaano mo, hindi marunong. Ngayon, babalikan ka niya, back to you.
Eto na, ang Ninong ng Bayan. Word of the day muna. Ay, nabanggit na natin lakay ang Ayan, ating word of the day, pero ang O, ating di- ninong ng bayan ay nandyan sa may barangay 181. Oh. Bayanihan. Dito lang yan lakay, sa may Maricaban, Pasay Aba, City. Tumakbo ka na dyan, Worshipful Master Rolly Masangkay. Ayan, taga dyan yan eh. Sa yung kaibigan mo. Yan, master namin sa ano ngayon, ha? Chodore M. Cala Masonic Lodge 136. Ninong ng Bayan, Sherwin, please come in. Tumutok sa DZH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZH! Ninong Sherwin, Ninong, sino ating winner today? Aba, parang pagod na Baka- pagod. baka- Oh, bakit tulog? Uy! Nasa tricycle ka ba? Kaninong tricycle yan? Lakay, hindi kompleto Maricaban experience mo kapag hindi ka nakasakay dito sa kanilang padjak. Ito yung Padjak. napakaraming Padjak. padjak dito. Marami palang padjak dyan. Maricaban, Pasay. Oo, Lakay, tignan mo dito sa bayanihan. Aha. Dito sa bayanihan. Tignan mo, napakalit ang kalsada. Pero Pila ang yung mga padjak, ha? Aba, daming labas-masok. padjak. Oo. Pero maayos, maayos ang pila, ha? Dito. Maayos ang pila, Sherwin, ha? Lahat yan. Oo, isang side lang lahat lakay na nakaparada yung mga One padjak. side, one side. Para yung mga sasakay, dire-diretso na. Yun, hanggang Wow. doon sa labasan. Diyos ko, ang haba niyan, ha? Ayan, Oo. bilangin mo Pero kung... ito malakas Sherwin, bilangin mo Ano? kung ilan yung nakapilang padjak dyan. Ayan, Kami? pabilang. Ako, kami ito lakay. Di bale. Ganun ba? Pabilang mo sa ano mo. Pabilang mo kay Lotto, Pogo King. Ayan, sino bang cameraman mo ngayon? Pabilang mo Pabilang daw. mo, Si ayan. Norman. Simulan mo doon sa dulo. Yun, Ayan, bilangin mo yan. Ayan, magbilang ka muna, Norman. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Aha. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh. Tapos umaandar 25, 26, Ayan, 27. Yan. Pati nakaalis na, bilangin mo. Ayan, Ayan. Siguro mga 50. Yan, lakay. 50. Sila ba nakikinig sa DZRH? Sino nakikinig yan? Ang nanonood dyan, eto katabi ko, lakay. Ganun ba? Ito lakay, ang negosyo naman nila, yung pag-reload sa mga baterya ng mga e-trike naman. E-bike. E-bike. Mga e-bike. Pangalan nyo? Gemma. Si Nanay Gemma. Gemma Cruz Araneta. Kayo ba yung beauty queen, ate? Gemma Cruz Araneta? Natawa siya nanay sa iyo lakay. Gemma, ayan, Gemma Sulit. Opo. Ayan. Opo. Ayan, magkano pa charge sa sa inyo ate ng sa baterya, ano yung baterya mo? Motolite ba yan? Ay Sir Deo, yung may mga e-bike po ako. Mm-mm. Tapos yung battery amin na rin. Aha. Ang boundary is 150 per day. 150. Ilang e-bike? 12. Wow, 12. marami-rami. Oh. Kumikita ang abuhayan si Nanay Gemma. Ayan. Opo. Ano ba yan? Day and night po yan. Day and night po yan na Ba? biyahe. Mayroon pang araw, mayroon pang gabi. Ba naman? 24/7. Sipag naman ni ate. Opo. Swerte naman ni Mister. Opo. Oo, ayan. Si Mister, kukuya-kuya ko yun na lang. Ayan. Hindi lakay, doon sa bahay. Nanonood doon sa YouTube. Aha. Dahil yung mahina yung signal ng camera natin sa loob eh. Kaya Nandito kami lumabas sa kayo. kalsada. Okay. Oo, yung kanilang charging doon sa harap ng TV at yung mister niya, yun ang nagbabantay ng mga charger ng mga baterya. Ayan, dahil malaki ang kita ni Ate Emma, huwag mo nang bigyan ng pera, bigyan mo na lang ng mini component. Gemma lakay. Gemma ba? Gemma. Si Ayan. Nanay Gemma. Gemma po. si Nanay Ayan, Gemma Cruz Araneta. Ayan. Opo. Okay, Dating Sherwin. pala to, tourism secretary. Ganun ba? Ayan. Siguro, ate, nung dalaga ka, ang dami manliligaw, Ay, Natawa na lang lakay. Tinatawanan ka na lang. Sige. mayroon na kay Sir Deo, mayroon din mga Ilocano, mga sundalo. Ay, may Ilocano. Paanong sandalo? Ay, nako. Ako, Sir Deo. Ilocano ba si Mister? Hindi po, parehas kami Samar. Waray-waray. Okay. Yan. Ako, kababayan ni Waray-waray, Governor Ben Ibardone. Ayan. Dolores Sister Samar po kami. Mga waray-waray, matatapang daw. Ate, to ba yun? Totoo ba yon Ate Gemma? Nangahabol ka ba ng itak?
Noon yun. Nung Sabi na. Nangahabol lang siya. Ayan. Oh, sige, baka manghabol pa na si Ate Gemma. Bigyan mo kagad na 1,000, Sherwin. Dahil palagi ka nakatune in sa DZRH. At sino pa ba rin mga announcement tuwing umaga? Deo Magalma. Aba, I love you, Ate Gemma. Aba, pati si Anthony Taberna. Aba. Tapos Jerry Baha. Ayan, Ted Filon. Ayan, tapos, Noli Di Castro. Ayan. Hindi, iba yun. Diba? Opo. Sa iba na daw Arnold yun, Clavio. sabi niya. Ayan. Ay po yun. Sa kabila. At si Sir Deo, yun. Ayan. Tagahanga ako ni Sir Deo. Aba. Ayan, love you, Ate. Probinsya pa kami, mga radyo pa, kay Tia Dele noon. Aba, sabi sa ila kay tingnan mo, batang RH si Nanay Gemma. Ay, para mapadala mo ng transistor yung mga taga Samar, Ate, bigyan mo ng mini component, Sherwin, si Ate Gemma. Sa direto muna. Dahil palagi mong pinapanood si Deo Macalma. Ito meron ko 1,000 pesos. Ayan, welcome po. Thank you, DZRH. Ayan. At, At kapag nasagot mo ang ating word of the day, meron kang medium component. Okay. ayan. Word of the day po. Pagka naubusan po ng baterya, Ate, i-charge mo dun sa charging device mo. Ayan. Yung sagot muna ni Ate Lakay bago makuha yung ano. Anong sagot, Ate? Word of the day? Not of the hook. Ayan. Not of the hook. Ayan. Not of the hook. Kaya dahil meron kang medium component, hatid ang Astron appliances, alagang Astron, alagang maaasahan. Available sa lahat ng inyong paboritong appliance store nationwide. Alagang Astron, alagaan ka. Ayan, at hindi lang yan, meron ka pang DZRH Medianoche Basket dahil malapit na ang Chinese New Year. Meron kang DZRH Medianoche Basket at ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang Pride with Public Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. At siyempre, bigyan mo ng chichirya si Ate habang hindi pa fully charged yung mga nagpapachas ng e-trike dyan. Bigyan mo ng chichirya. Kailangan may merienda habang nagpapacharge ang kanilang baterya. Dapat meron kang merienda na Sasa Brown Cracker, hatid sa atin ng Regal Food International Incorporated ni Kuya Richard C. Nanay. Opo. Kasi nakatingin may dumadaan naman. Ganun ba? Baka may magpapacharge daw eh. Ayan. Okay, Ate. Maraming salamat. Bati mo yung mga taga-Samar, Ate. Saan kayo sa Samar? Sa Dolores, Eastern Samar, sir. Eastern Samar, sa Dolores. Ayan. Dolores. Binabati ko yung mga in-laws ko dyan, mga Gimba family, mga kapatid ko sa court, si Clede. Okay, ingat kayo dyan lagi. Ayan. Maraming salamat, Ate Gemma Cruz Araneta. Thank you. Good morning. Ayan. Good morning, sir. Thank you very much. Love you. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH, baka ka na susunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Batalfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. At Ate Gemma Cruz Araneta ng Dolores Eastern Samar. Naku, di mo na nabilang yung mga tricycle dyan, Sherwin, ha? Bakit mo pinapabilang, Lakay? Bibigyan ko rin sana ng Aguinaldo eh. Ay, kaso parang wala yung mga piloto eh. Bibigyan sana ng, dahil marami sila, tig 10 piso. Ayan. Ayan, dito po sa DZRH, araw-araw Pasko dito sa amin. Sandali lamang, Aris number 15, Giselle Ricafort. Ano ang report ni Giselle? Si Giselle muna bago tayo mag-break, ha? Bago tayo pumunta sa Senado, ha? Ayan, kakasuhan na nga ba yung 3 senador, ha? At ilang pang, naku. Nakita ko, nasilip ko dun sa report, si Sir El, pati pumanaw na, nakasama sa listahan kaya lang wala na. Ayan.
Dalawang pulis sa Makati na umano'y bumugbog sa driver ni Rian Ramos. Posibleng ipatawag ng NBI. Pulis Makati pala yung bodyguard ni Rian Ramos. Ba't siya nagkaroon ng bodyguard kasi na Lakay, di ba, pulis? parang kine-question nga dahil yung driver ay dinala pa yata doon sa police station allegedly. Tapos doon pa daw parang binugbog din ng police. Ganon. Oo, yun Lakay yung parang pumunta sila doon tapos itinuro kung saan siyang area binugbog, kung anong nangyari nung si alias Totoy. Ayan. Kaya pala pumunta kay bossing Arsenio Boy Evangelista ng VACC. RS15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, posibleng ipatawag ng National Bureau of Investigation ang dalawang pulis Makati na inakusahan ng PA driver ni Rian Ramos ng di umano pambubugbog. Ayon sa NBI, tinutukoy pa lamang sa ngayon yung pagkakakilanlan ng dalawang pulis na yan. Hindi rin kasi natagpuan yung dalawa sa isinagawang walkthrough sa Makati City Police Station kahapon. Sinabi ni Totoy na inaresto siya ng mga pulis matapos bigong makatakas sa condominium unit kung saan umano siya tinorture at ikinulong ni Ramos, Michelle D. at Samantha Panlilio sa loob ng 3 araw. Maski umano sa loob ng police station, sinaktan din siya ng dalawang pulis doon at pilit na pinaamin sa akusasyon na ninakaw daw niya yung angpaw na may laman na sensitibong larawan. Sinusubukan naman ng NBI na makuha yung kopya ng CCTV footage sa kondo ng mga inirereklamo. Hindi pa ipinatatawag ng Bureau si Ramos, D. at Panlilio na una nang sinabi na maghahain ng counter affidavit oras na may subpoena na natapan sa kanila ang nabanggit na kagawaran. Ito si Giselle Ricafort Giselle. para sa Deezer H. Lakay. Sino yung dalawang pulis? Lakay, wala pa ngang identity rin na ibinibigay sa atin. Ang sabi ng NBI, tinutukoy pa Lakay yung kung sino yung dalawang pulis na yan at parang may ginulong na rin Lakay na investigasyon ang Southern Police District Lakay. Para makita nga Lakay kung totoo rin yung mga allegation ni alias Totoy. Kumusta si Justice Andy Reyes ng ICI? Lakay, kahapon ang technical working group ng ICI ay nagtuloy sila Lakay para pag-usapan yung asset recovery. Wala pa daw Lakay na formal na termination na ibinababa yung palasyo ng Malacanang. Bagamat ang sinasabi Lakay ng Malacanang kahapon ay kailangan din na direktang makipag-ugnayan yung Independent Commission sa Executive Department Lakay para sabihin yung kanilang gustong mangyari Lakay sa komisyon dahil yung kapalaran daw o yung fate ng ICI Lakay ay nakadepende sa mismong Independent Commission Lakay. Ayan. Sinong shot ni Justice ngayon? Lakay, wala akong alam dyan. Ganun ba? Tanong mo minsan. Ayan, kumusta ang love life mo, Justice? Bibiruin natin Lakay. Ayan, biruin mo. Nabibiro mo naman. Kasi masyadong seryoso Ayan, di ba? Oo. Oo nga Lakay, masyadong tutok doon sa kanyang trabaho Lakay sa ICI dahil solo na lang siya Lakay solo na lang. Hindi ba nga Lakay? Dalawa naman sila ni Atty. Brian Hosaka na masyadong serious. Di ngumingiti. Ayan, masyadong poker face. Lakay, hindi ba nga Lakay pagkatapos noong holiday season, si Chairman Andy Reyes parang nadali Lakay nung sakit ilang araw din na nakasubig ganun ba? Oo, Lakay. Sino nag-alaga? Lakay, wala na akong alam. Wala ka alam na. Siyempre yung doktor niya, di ba? Yan. Kung kinailangan Lakay ng doktor pa, baka naman kinailangan Lakay ng yung parang remedy lang sa bahay, gano'n. Ayan. Baka uminom lang ng kortal yan. Okay nga Rod, maraming salamat Giselle. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer H sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat Giselle. Ba't di pa naka-standby si Raymond at Paasa kasi manang Milk Rigunan, ha? Ang iinit ng mga balita dyan, ha? Sandali lamang Raymond. Ayan, safe ba? Ayan. Si Tito Sen as Senate President. Ayan. At sino ba ang nagbabalak, ha? Ayan.
Si Senator Loren o Senator Alan Peter? Ayan. O Marcoleta? Ayan. Mali mo, baka si Senator Pototoy? Ayan. Ay, grabe. Nabela ka, hindi na ako ready doon. Kaloka ka talaga. Bakit naman? Sandali lamang marang Milky Rigunan. Naku, umuulan ng bumaba na impeachment dyan sa Kamara, ha? Babalikan po natin ang iba pang mga mainit na balita, mga exciting na report, exciting na mga balita. Daming bayan. Ay, nako talaga mga buhay, mga kuyang, mga ateng. Ayan, pagka dinidibdib natin ang mga problema ng bayan ngayon, ay nako, tatanda tayo, Dr. Isa Suntay, Hermana Rosie Sarangaya, ha? Magkakaroon ng peligis ang ating mga mukha, ha? Ayan. Pero alam po ninyo, sa loob na ilang dekada, Dr. James Cayetano, ha? Ng pagseserbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Good morning po, Presidente Bonget. Ayan, effective po ba ang N+ Gold? Ayan, malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay na millennials sa pagja-jogging. O saan ka pa, ha? Ayan, abay ko yung dyan sa Boyet Mapili, ha? Kuya Dado Melegrito. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Naku, Mosorsipol Junsuan, kailangan mo rin ito. Taman-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Kaya mga kuyang, mga ating, mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan para man ding bahakan ang tinatawag na tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Standby, Raymond, standby, Milky Rigunan. Ako, excited ang mga balita sa Senado at Kamara. Oras, Sister L. 9:23. Ang oras ay hatid sa inyo ng Pediatric Development. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:30. Narito naman exciting na report mula sa Kamara, impeachment. Ayan, naku, sabi rito, ha? BBM impeachment, pure moro-moro. Standby, Manang Milky, standby, Raymond at Paas. At batiin ko lang ito, yun daw baril ni dating BIR Commissioner Kim Henares. Super 38 yan, kuyang, ayan, customized, nakita ko yan, ha? Ang halaga ay pagka-customize na ganun, aabot ng 450,000 pesos. Wow! Mahal. Baril, ha? Oo. Halos kalahating milyon. Pambili ng RPG yan, ha? Magkano kay RPG yung ginamit kay Mayor Ahmad, dyan sa Mindanao, Maguindanao. Ayan, Ampatuan. Ayan, mahal pa ng baril na yun, ha? Ayan, sandali lamang at babati muna tayo, Sister L. Ayan, abay-bati nga muna natin ito. Baka magpakain ito, taga-drama ito, Sino ha? ba yan, lakay? Happy birthday kay Buboy. Buboy Salonga ng DZRH sa drama. Halaba tayo dyan, ha? Ayan, alam ba yung adobong atay balong-balunan? Sarap, ha? Happy birthday din kay Attorney Sunny Tan ng Ayala Alabang. Ang anak tinarbakan Ilocos Sur. Ayan, Apo Attorney Sunny. Ayan, Sunny Tan. Happy birthday po. At ganun din, yung aming dating bossing sa United Textile Mills. Ayan, si Mr. Giller Tumangan. Ayan, bossing. Ayan. At si Lola Lou Ellen Padilla. Wow, batang-bati si Lola Lou, ha? 90 years old, Sister L. At binabati ng kanyang napakagandang anak. Ayan, si Dr. Walang kakupas-kupas, Doktora Minggita Padilla. Ay, Doktora, ayan, dapat naging congresswoman ito, ha? Ayan, at si Lola Ellen pala ay batang Baguio City. Baguio girl pala ito, ha? Parang si Miss Karen Oyong. Happy birthday din Kuyang Judge sa Ian Encarnacion. Oy, mga kuyang, ha? Ayan, baka di nyo alam, birthday ni Kuyang Judge Ian Encarnacion. Si Jojo Digaw, happy birthday. At kay Boots Munoz ng Ayala Alabang.
At binabati rin natin ang mga taga 447 Enterprise dyan sa Candon, Ilocos Sur. Abay, nanonood sila sa atin, Sister L. Sina Maureen and Leonard Marling. Si Leopold and Ernie Biala. Ayan. At saka si June and Lailani Biala from Sydney, Australia with love. Oh. At paki-shoutout din kami. Sabi ni mga words mo yun, yan ang sabi ni Governor El Rey Villaferte, ha? Ayan. At si Congressman Luigi Villaverte ng Camarines Sur, ha? Na ang gagaling, ayan, mukhang mananalo sa Mangguti, ayan, dyan sa Alabang. At nanalo na si Congressman Luigi, ha? Nanalo na ng TV na malaki. Ayan, Lakay Luigi siya. Luigi ba? Yes, Ayan, Luigi, di ba Luigi, ayan. Luigi Lakay. Alam mo naman yung aking Ilocano, Ilocos-Slovakian twang Alam ko naman yun, Lakay. Lumalabas talaga ang pagka-Ilocano, ayan. Ilocos-Slovakia ka. Kaya sabi ni Dr. Roel Aguila, ang not off the hook, meron pang sima, ayan. Sima. Ayan, kumakaway yung birthday boy, kaway-kaway ka dyan, mag-blowout ka, pag-merienda ka, ayan. Ayan, at pakibatin daw natin ng Happy Fiesta. Oy, fiesta pala ngayon kinaka-Ador Pleto sa Santa Maria, Bulacan. Kilakong Ador, tsaka Ka-Girly. Hello po. Maligayang kapistahan po ngayong about 2 araw, February 4 and 5 sa Santa Maria, Bulacan. Ayan. Siyempre, Lakay, meron niyang bisperas. Kapistahan ng La Purisima Concepcion. Yan ang kanilang patron. Ayan, Happy Fiesta kung Ador Pleto at Ma'am Girly Pleto. Ayan, at si Yoyong Pleto. Alam mo, Lakay, advance happy birthday sa kaibigan mo. Sino? Si Sir Aman Tosino ay birthday niya pala bukas. Aba, ganun ba? Kaya ngayon palang binabati ko na, malay mo naman bukas meron na. Aba, kulang-kulang din pala ito si Kuyang Aman. Ayan. Ayun nga, no? February. Ito pa isang kulang-kulang na magaling. Ayan, dating congressman. Ayan, retired General Congressman Samuel Pagdilaw Jr. Ayan. Apo Sami, advance happy birthday, Apo. Ayan. At mayroong pinapabati si Kaels Bartolome, Lakay. Pasuyo daw pag-greet happy birthday Mayor Attorney John Paul Balmores, Mayor ng Pura Tarlac. Pagbati mula kay General Nick at kay Kaels Bartolome. Ayan. At speaking of birthday celebrants ng February 14, ayan. Si Chris Aquino, ayan, naalala ko kasi yung kanyang ex, si dating Vice Governor Mark Lebiste ng Batangas. Ayan, pakalat-kalat din sa Mangguti. Ayan. Nakita mo. Sa Ayala, Alabang. Lakay ang Queen of all media ay mukhang gumagaling na. Get well soon, Kung Chris. makita mo yung vlog niya, parang bumabalik na sa dati. Balak pang pumasok kaya sa politika pagka gumaling. Malay maging congresswoman niya ng Tarlac. Daming Ito na, ang daldalo natin. Eto na Patapos muna, na yung programa, Lakay. di pa nag-report si Manang Milky. Ang dami exciting na balita sa Senado at maging sa Kamara. At alamin na natin ng exciting news dyan sa Kamara. Pinal na desisyon ng House Justice Committee sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos o impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pwede daw mabaligtad pagdating sa plenaryo, Lakay. Alamin natin ang detalye mula kay RH12. May pupuntahan kaya yan kasi ang sabi, yan daw mga ebidensya ay ginupit-gupit na clipping sa dyaryo. Talaga ba? Alamin natin, Lakay, mula kay RH12. Milky Rigunan, Manang Milky. Sister Ella at Lakay, sakaling maideklara ng House Justice Committee na insufficient in substance ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos, pwede pa rin itong mabaligtad sa sandaling umabot na sa plenaryo. Ito ang paliwanag ni Batangas Representative Jervin Luistro, miyembro ng House Justice Committee. Sa House Rules, pwedeng mabaligtad ang rekomendasyon ng komite sa pamagitan ng 1/3 vote ng kabuang bilang ng mga mambabata sa sandaling nagbotohan na sa plenaryo. Kung mangyayari ito, sabi ni Luistro, ibabalik sa komite ang report at kailangang gumawa ng articles of impeachment. Narito si Batangas Representative Jervin Luistro, Chair ng House Justice Committee. Once it reached the plenary, can be overridden, pwedeng mabaligtad by way of at least 1/3 votes of all the members of the House. In that event, ibabalik sa Justice Committee yung committee report
and we will be constrained to come up with our articles of impeachment. Samantala, magiging hiwalay ang botohan ng komite sa dalawang impeachment complaints. Ito ang isinampa ni Atty. Andre De Jesus at inendorso ni Representative Jet Minsay ng Pusong Pinoy Party List at ng Bayan na inendorso naman ng Makabayan Bloc. Kung isa lang ang madideklarang insufficient in substance, tuloy pa rin ang impeachment proceedings at magpapadala ng notice ang komite para makuha na ang tugon ng respondent. Susundan nito ng submission of pleadings, affidavits at counter-affidavits na dapat sinumpaan ng respondent. Pero kapag kapwa naman insufficient in substance, ita-terminate na lakay ang hearing ng House Justice Committee at gagawa sila ng committee report na iaakyat sa plenaryo para sa pag-aproba. Magpapatuloy ngayong umaga lakay Sir El ang hearing at pagpapasyahan ngayon kung sufficient in substance ang dalawang impeachment complaints laban sa Pangulo. Sabi nung una, sufficient informed na, di ba? Sustansya na lang, substance na lang. Yes, lakay. Substance na lang, kumbaga yung laman na lang ng mga reklamo. Kahapon lakay, sa tingin namin kasi marami mga nagsalitang mga mambabatas, ang tingin nila parang mahina yung sufficient newspaper clippings daw yung binigay support na ebidensya. Totoo lakay, ang sabi ng ilang mga mambabatas, puro mga news clippings. At nagsalita rin si Congresswoman Leila de Lima. Ang sabi niya, doon sa usapin na gumagamit ng illegal drugs ang Pangulo, ang sabi niya ay puro hearsay. Kasi dapat daw ay parang sa korte na merong magpapatunay. Puro lang daw kasi aligasyon. At hindi daw ito maituturing na kumbaga ay impeachable offense sa isang Pangulo ng bansa kung hindi mabibigyan daw ng sapat na kumbaga ebidensya o kaya ay nagtitistigo. Ang sabi niya ay puro laman daw aligasyon ito. Nabanggit niya rin yung pangalan ni Senator Amy Marcos. Ayan, oo. Yung sinabi ni Manang Amy na ang atin ko ay ay nako. Okay nga Rod, Manang Milky, maraming sa teka muna. Ano ang latest kay sa impeachment kay VP Sara? VP Sara na kayo, hindi pa uusapan ng Justice Committee kasi mukhang maghihintay pa yata sila na ito ay mai-refer sa order of business ng Kamara. Kapag binasa na ito na kay Sir El sa plenaryo, ito ay pupunta na sa House Committee on Rules para desisyonan kung kailan naman ang hearing ng House Justice Committee. Okay nga Rod, maraming salamat Manang Wilkie. Sana umaga na kay Sir El, ako si New Kiriguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Manang Milky at eto na, sandali lamang Noel, sino na sa kulot ha? Eto muna ang Senado, eto mainit pa rito ngayon na Sister El. Yes. Sino ba ang makakasuhang senador i-recommendang makasuhan? At sino ba talaga? Kasi hindi daw pinalpala yung kahapon, lakay. Yung lumabas. Draft pa lang yun. Ayan. Yung aking bubit, di pa siya nakapirma eh. Wala sige. pa ba? Pero ba't may lumabas na? Alamin nga muna natin ang latest mula sa Senado. Binigay mo na sa akin bago pinirmahan. Ayan, para hindi makasama yung Ito na nga ang partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee, sentro ng caucus ng mga senador ngayon. Alamin natin ang latest mula sa Senado. RH28, Raymond Adpas. Kay Raymond. Elaine, Mayor, magsasagawa ng caucus ngayon ng mga senador upang talakayin ang partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa mga maanumalyang flood control project. Ito ang inayag ni Senate President Vicente Tito Soto III matapos lumabas ang leaked partial committee report na itinuturing nilang draft pa lamang at maaaring magkaroon pa ng mga amendments. Sa panig ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siya ring chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ngayon pa lamang pag-uusapan ng mga miyembro ng komite ang ginawa nilang partial committee report. Kaya't wala pa daw may tuturing na partial committee report ang Senate Blue Ribbon Committee. Ngunit kagabi ay lumabas ang sulat kay Lacson ni na Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri, Senator J.B. Ejercito at Senator Sherwin Gatchalian. Withdraw nila ang kanilang pirma sa draft committee report na naipresenta sa kanila. Naintindihan umano ng mga ito na maaaring magkaroon pa ng amendment sa committee report, kaya't mas gusto ng mga ito na makita muna ang final committee report bago sila pumirma.
Sa partial committee report na itinuring bilang draft report, inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na kasuhan ng malversation of public funds, direct bribery, paglabag sa anti-graft law at plunder ang ilang mga dati at kasalukuyang senador, congressmen at mga opisyal ng DPWH. Raymond, totoo bang kaya umatras sa pagpirma yung iba, bakit daw hindi sinama si dating Speaker Martin Romualdez? Maraming impormasyon na mayor na lumalabas after na lumabas yung report na yan na partial committee report, pero ang turing nila ay isang draft report ay maliban hindi lang si mayor, hindi lang si speaker. Meron pa ding mga iba na wala din daw doon at yun ang isa sa mga dahilan kaya't nagdesisyon ang Senate leadership na pag-usapan muna ito at bilang ang sabi naman ni Senator Ping Lacson, bahagi ito ng proseso na talagang kanilang sinusunod na bago ilabas in plenary ay may prior ng pag-uusap yung mga miyembro ng Senado, lalong-lalo na yung mga sabagay halos lahat naman mayor ay miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayan, itinatanggi ni Senator Loren Legarda na siya ay yung babaeng sinasabing maaring pumalit kay Senator Tito Sen pagka successful ang kudeta. Kung tumatanggi si Senator Loren, sino siya? Manang Aimee? Sabi naman ni SP Soto, Mayor, inamin ni Senator Loren na kinausap siya na siya ang ilagay na Senate President kung sakaling aanid siya doon sa kabilang grupo, pero tinanggihan daw niya. Ngayon, eventually inamin naman ni Senator Alan na kulang, wala yung magic number na 13. Hindi natin alam kung ano na ang status ngayon tungkol doon sa bagay na yan sa Senate leadership. Mayor, kaya nga ngumingiti lang sa atin dito kanina si Senate Secretary Dong Mendoza. Sabi. Dahil na nagpapainit pa ito, Mayor, at panayang ikot sa iba't ibang mga opisina dito sa Senado at kami dinalaw dito kanina lamang dito sa press office ni Secretary Dong Mendoza. Ayan. Okay, Rod. Maraming salamat, Raymond. Abangan natin yan. Mula sa Senado na ngayong araw ay magkakaroon ng organizational meeting yung Senate Committee on Ethics naman na pinamumunuan ni Senador J.B. Ejercito. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Pagka ganyang may mga bulong-bulong ng kudeta dyan, yung kilala natin dyan na Sister L, Sino ba doon? Tatay Tahimik, pero siya ang nililigawan. Parang kilala ko rin Parang kilala mo na yan. Kailan pa bang i-memorize yan? Good morning, Senator Lito Lapid. Ayan, sino ba lumiligaw sa'yo, ha? Taga Paranaque o... Teka muna, ha? Nakakaloka naman yan. Minority o majority? Pero sandali lamang, ha? Stand by, Edniel. Bati mo natin na happy birthday si Rizal, Vice Governor Pining. Ayan, Josefina Pining Gatla Bayan. Ayan, ay Vice Gov Pining Gatla Bayan. Happy birthday po. Binabati ni Konsehal Mara Bacani at ni Cesar Bautista. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:47. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. At bago ang report ni Edniel, ipinapabot po sa kaalaman ng mga kaibigan at kakilala ni Jose Francisco Jet Ariola, ang dating chief po ng EIIB, Economic and Intelligence Investigation Bureau. Siya po ay sinunduran ni Lord at siya ay nakaburol, ang labi ay nakaburol sa Eternitas Chapels and Columbarium sa Batan Hills, Commonwealth Avenue, Quezon City. Tayo pa nagpabot ng pakiramay at mula rin kay Ray Nadal. Daming bayan.
Report mula sa Campo Aguinaldo. Ang Armed Forces of the Philippines ererespeto ang democratic process sa harap ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, ginagalang ng militar ang pagulong ng demokrasya sa harap ng mga impeachment complaint laban sa kanilang Commander-in-Chief si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinabi ni Armed Forces spokesperson Colonel Francel Padilla matapos ang paghain ng tangkang pagpapatalsik sa presidente kaiba sa nakaraang mga pagikayat na bumaliktad ang kasundaluhan. Tiniyak ni Padilla na mananatiling non-partisan at apolitical ang AFP at hayaan nilang usapin sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Makakailang ulit nang nakiusap ang AFP na huwag silang kaladkarin sa politika at sa halip dalhin sa tamang proseso ang reklamo sa administrasyon. Inilutang din ng militar na may namamonitor silang pagsubok na siraan ang kanilang hanay bago anibersaryo ng EDSA Revolution ngayong buwan na ito ng Pebrero. Samantala, isinit ko na rin lakay at Israel. Nasunog ang isang 2 palapag na commercial establishment kanina sa Karangalan Village, Barangay de la Paz, Lungsod ng Pasig. Umabot sa unang alarma ito nga po ay sa design mo, isang furniture shop, pero naapula rin bago alas 8 ngayong umaga. Isa sa mga empleyado ang sugatan sa paa, nangangasipain ang pintuan ng gusali para makalabas, habang isa naman ang nakaranas ng hirap sa paghinga pero pareho namang hindi malubha. Kwento nila, hindi bababa sa 4 na tauhan itong natutulog kagabi. Nang mapansin ng isa sa kanilang kumikistap ang linya ng kuryente sa loob. Swerte namang hindi umabot ang apoy sa katabi nitong motor shop na bukod sa mga sakyang pinapaayos. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Good morning muna kay Dr. Beng Lee. Ayan, ang dentista kong walang aray. Ayan, pagka nagpabunot ka ng ngipin. At Dr. Minggita Padilla, good morning. Ayan, at si Dan Tardisilla, o nga pala, na-miss ko yung mini reunion namin, yung mga bossing ko sa motel. Ayan, mga Anito Binta Boys, Halina Boys. Good morning, bossing engineer Felix Lumabas, boss Ed Las, ayan. Abay si Ed Castillo, ayan. At si mga nandun, ha? Ayan. Sayang, ito yung mga dati kong boss na nagpayaman sa mga King of Motels. Ayan. Sina bossing Angelo King, Widen King, Archie King, ayan, ng Anito Victoria, ayan, Halina Acacia, ayan. Kaya ngayon ay dahil sa kanila ay nasa Forbes Park na ang mga bossing namin. Kumitang kabuhayan na tayo. Ayan, ayan. At ayan, nakabawa natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras eksakto. Alas 10:04.